Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Maaaring sumabay ang lahat sa panalangin na aking inihanda. Panginoon, maraming salamat po dahil sa kabila ng pandemyang aming nararanasan, ay binigyan mo pa rin po kami ng pagkakataon na makapag-aral. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Naway matapos na po ang pangyayaring ito. Ikaw na po ang bahala sa mga frontliner na walang sawang naglilingkod para sa bayan. Ikaw na po ang bahala sa aming lahat muli. Maraming salamat po. Amen. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Pero bago yon, may ipapakita muna ako sa inyong mga larawan. Yan ay buntis. Ito naman ay balut. Ano kayang kaugnayan ng dalawa sa isa't isa? Tama, yan ay may kaugnayan sa paglilihi. Ang paglilihi ay isang pamahiin o paniniwala ng mga nakatatanda. Pinaniniwalaang ang isang nagbubuntis o nagdadalang tao ay may magugustuhang tao, bagay o pagkain at maaari ding kaayawan nila ang mga ito ng madalas. Sinasabi ring kapag hindi ito naibigay sa kanila ay maaaring hindi gaano kaganda ang kalabasan ng itsura ng kanyang magiging anak o sanggol. Kaya ang kaugnayan ng mga larawan sa ating tatalakayin. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa isang maikling kwento. Ano kayang pamagat ng ating maikling kwento? Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay ang batang ipinaglihi sa balut ni Zendel Rosario M. Taruk. Bago ang lahat, halina't tanggalin ang mga salitang maaaring makasagabal sa inyong pagkatuto. Tukuyin ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Isulat sa isang perasong papel ang sagot. Humiling ng makakain ang asawang naglilihi. Ang may salitang may salungguhit ay naglilihi. A. Nagdadalang tao. B. May sakit. C. Naglalambing. D. Nag-iinarte. Kahit atubili, sumunod pa rin ang asawa. Ang salitang may salungguhit ay atubili. A. Naiinis. B. Alanganin. C. Tinatamad. D. Inaantok. Hinagkan ni Maria ang kanyang sanggol. Ang salitang may salungguhit ay hinagkan. A. Niyakap. B. Hinalikan. C. Tiningnan. D. Nginitian. Ang kanilang anak ay tunay na maganda. Ang salitang may salungguhit ay maganda. A. Matalino. B. Maputi. C. Marikit. D. Masipag. Kinukutya si Marikit ng kanyang mga kalaro at kamag-aral. Ang salitang may salungguhit ay kinukutya. A. Inaaway. B. Sinisigawan. C. Kinakantsawan. D. Nilalait.
Malaki ang potensyal ni Marikit sa pamumuno at pagtulong sa kapwa. Ang salitang may salungguhit ay potensyal. A. Matalino. B. Kakayahan. C. Kabaitan. D. Kabutihan. Mithiin ng mag-asawang Lorenzo at Marikit na matulungan ang mga kababayan. Ang salitang may salungguhit ay mithiin. A. Gawain. B. Trabaho. C. Plano. D. Pangarap. Katuwang ni Marikit ang asawang si Lorenzo sa mga gawaing pangkomunidad. Ang salitang may salungguhit ay katuwang. A. Kaibigan. B. Katulong. C. Katrabaho. D. Kasabay. Heto na ang mga tamang kasagutan. Naglilihi A. Nagdadalang tao. Atubili B. Alanganin. Hinagkan A. Niyakap. Maganda C. Marikit. Kinukutya D. Nilalait. Potensyal B. Kakayahan. Mithiin D. Pangarap. Katuwang B. Katulong. Ngayon natanggalan natin ng mga salitang maaaring makasagabal sa inyong pagkatuto, maaari nating simulan ang ating kwentuhan. Sa isang probinsya sa Luzon, may mag-asawang 15 taon nang nagsasama, subalit wala silang anak. Sila ay sina Tano at Maria. At ang isa sa kanilang mahiling ay magkaanak. Suko na ang lalaki sa kadarasal na magkaanak. Subalit hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Maria na balang araw ay pakikinggan din siya ng may kapal. Lalong naging masigasig magdasal si Maria sa mahal na Birhen nang mabalitaan niyang nagkaanak ang kumare niyang si Tasing. Pagkaraan ng 10 taong pag-aantay, makailang buwan ng pagdarasal sa mga poon, naglihi si Aling Maria. Asawa ko, pakiwari ko'y naglilihi ako. Gustong gusto kong kumain ng balut. Ibili mo naman ako ng 3. Paglalambing niya sa kanyang asawa. Ang bihira ka naman, Maria, kung kailan hating gabi, dun ka pa mang-aabala. Tugon ng asawa. Sige na, pagbigyan mo na ako. Baka mamaya pumangit pa itong magiging anak natin kung hindi mo ako pagbibigyan. Banta ni Maria. Kahit atubili si Mang Tano, sinunod pa rin niya ang bilin ng asawa. Naghanap siya ng nagtitinda ng balut at nakabili naman siya. Nang iniabot niya ito kay Maria, dali-dali itong kumuha ng mangkok at asin. Sarap na kinain ni Maria ang mga balut. Hindi lang sa gabing iyon siya humiling ng balut. Nasundan pa ito ng ilang mga gabi. Kung hindi siya pinagbibigyan ni Tano, siya ay nagmamaktol. Sumapit ang araw ng kapanganakan. Isang babaeng sanggol ang iniluwal ni Maria. Subalit na makita ang kabuuan ng bata, may napakalaking balat na itim. Ito sa kanang pisngi na halos takpan ng kalahating mukha. At ang balat na itim ay tila katulad din ng sisiw ng balut na may balahibo rin. Nagulat si Tano sa nakita sa bata. Inisip niya na iyon ay bunga ng paglilihi ni Aling Maria sa balut. Naku, Maria, may napakalaking balat sa mukha ng anak natin. Ito ata ang bunga ng paglilihi mo sa balut. Sumbat ni Mang Tano sa asawa. Nang tiningnan ni Aling Maria, napangiti lamang siya at sinabing, "Mahal kong Tano, ang tagal kong hiniling na magkaanak.
Nagpapasalamat ako at binigyan pa tayo ng anak sa kabila ng may edad na tayo. Para sa akin, biyaya pa rin siya ng poong may kapal. Habang sinasabi niya ito sa asawa, lalo niyang hinagkan at hinalik-halikan ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala, gaganda rin ang batang ito kapag lumaki. Para sa akin, siya ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang siya ay maging kahanga-hanga. Ang pagtatanggol ni Maria sa kanyang anak. At ang ating anak ay tatawagin kong Marikit. Dagdag pa ni Maria. Sa mga unang panahon ay may lihim na pag-atubili si Tano na tanggapin ang hitsura ng anak. Subalit nagbago rin ito dahil na rin sa ipinakitang lubos na pagmamahal ni Maria kay Marikit, kung kaya't buong-buong ibinigay na rin ni Mang Tano ang suportang moral sa mag-ina para na rin sa kabutihan ni Marikit. Lumaking mabait, matalino, matulungin sa magulang, masipag at mapagmahal na bata si Marikit, subalit hindi maiwasan ng kalupitan ng lipunan. Ilang beses din siyang kinukutya ng kapwa niya bata at ilang matatanda dahil sa kanyang hitsura. Nariyang hamakin at sabihan siyang pangit dahil sa maitim niyang balat sa mukha, pagtawanan at layuan ng kapwa niya bata. Bagamat nakadarama ng lungkot at pagkaawa sa sarili si Marikit, hindi siya namumuhi sa mga taong ito at hindi rin siya nagtatanim ng sama ng loob. Bagkus, pilit niya silang inuunawa at ipinagdarasal na sana ay magbago ang pakikitungo nila sa kanya. Lumipas ang mga panahon at nagdalaga si Marikit. Taglay niya ang talino at tapang ng isang babae. Naging aktibo siya sa kanyang paaralan at kakikitaan siya ng kakayahan sa pamumuno. Hinahangaan na siya ng kanyang mga kapwa mag-aaral. Hinihirang siyang manguna sa mga gawain at proyektong pampaaralan. Nakaiisip siya ng mga proyektong tunay na nakatutulong sa kanyang mga kamag-aral, gayon din sa kanyang paaralan. Maraming natutuwa sa kanya, subalit mayroon ding namumuhi at nasasabing, dapat lang na maging magaling siya, kawawa naman kung pangit na, mahina pa. Hindi na lamang niya pinapansin ang mga panlalait. Nagpapatuloy siya sa kanyang magagandang hangarin para sa kanyang kapwa at sa kanyang komunidad. At lagi pa rin nakagabay ang kanyang magulang, kung kaya't lalong humuhusay ang kanyang pamumuno at pakikitungo sa iba. Nang siya ay naging ganap na babae, lalo pang nahubog ang kanyang mga potensyal. Nakikilala siya sa kanyang bayan at lalong dumami ang mga paanyaya na sumali at pamunuan ang mga organisasyong tumutulong sa kanyang probinsya. Naging matapat at masigasig siya sa pagganap ng kanyang mga tungkulin at tunay na siya ay hinahangaan. Minsan, dumalo si Marikit sa isang malaking salo-salo. Nakilala niya si Lorenzo, isang makisig na binata at prominenteng negosyante. Naging magkaibigan sila. Hinangaan siya ni Lorenzo dahil sa kanyang angking husay sa pamumuno at pakikitungo sa mga tao. Nagtapat ng pag-ibig si Lorenzo kay Marikit. Nag-atubili si Marikit dahil alam niyang hindi siya maganda, dahil sa maitim na balat sa kanyang mukha. Natawa lamang si Lorenzo at sinabing, nakita ko ang kagandahan ng iyong loob. Tanggapin mo ang aking pag-ibig at sabay nating tuparin ang mithiin mo para sa iyong kapwa at komunidad. Hindi naglaon, nagpakasal ang dalawa. Sa ilang taong pagsasama, biniyayaan sila ng poong may kapal ng 3 magaganda at mababait ding mga anak. Nagpatuloy sa mga gawaing pansibiko at paglilingkod si Marikit sa kanyang probinsya at naging katuwang ang negosyanteng asawa at mga anak sa pagtulong sa kanilang kababayan. Hindi rin niya nakalimutang tulungan ang kanyang magulang sa pag-unlad ng buhay nilang mag-asawa, sabay rin ang pagbuhos ng tulong sa mga kababayang nangangailangan. Sa pagmamahal ni Lorenzo sa asawang si Marikit, pinatayuan niya ito ng malaking gusali.
Ang gusali ay para pagsilungan ng mga kababayan ni Marikit na nais magtayo ng munting negosyo sa napakababang upa. Ginawa ito ni Lorenzo dahil sa pagmamahal sa asawa na bukal ang loob sa pagtulong sa kapwa. Dahil dito, mas marami pa silang natulungan. Ang tunay na kagandahan at kabutihan ni Marikit ay nakahahawa at nakaiimpluwensya. Ang babaeng ipinaglihi sa balut na may malaking balat sa mukha ay balot rin pala ng pagmamahal at malasakit sa kapwa at sa pamilya na higit pang nagpapatingkad sa kagandahang pisikal. At diyan na nga nagtatapos ang ating maikling kwento. Naway kayo may natutunan sa ating tinalakay na maikling kwento. Sa simula ng ating talakayan, meron tayong mga tinanggal na mga salitang maaaring makasagabal sa inyong pagkatuto. At ito ang mga salitang nasa inyong aklat. Maaari niyong balikan ang bidyong ito para makita ang mga salita at kopyahin sa inyong aklat ang mga kahulugan nito. Hanggang sa muli, klase, ito ang inyong guro sa Pilipino, Binibining Hermosura. Paalam!